beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. Diyos ko, nakakaloka. Ang bilis ng araw, no? Ngayon ay Thursday na. So, isang tulog na lang weekend na. O, di ba? And then, of course, gusto ko magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik dito sa channel natin. Araw-araw, lagi-lagi. Syempre, maraming salamat sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo sa aking channel. And then, of course, kay Christine Ann Perez. Hello, hello, hello. At saka, syempre, kay John Herbie na lagi din naman nakatutok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. So, syempre, marami akong chikang hatid sa inyo. Pero syempre, bago ako tsumika, kanina doon sa bus, may nakatabi ako, ang gwapo, nag-aaral sa university. Tapos, tumabi siya sa akin. So, nagulat ako kasi parang sabi ko, kasi natutulog ako, tapos biglang may tumabi. Pag gising ko, hala, parang may anghel doon sa tabi ko. Tapos, napa-smile siya sa akin. So, syempre, napa-smile siya. Naloka naman ako kasi bakit niya ako nangingitian? Ganon. Pagkatapos, sabi niya sa akin, saan daw ba ako galing? Kinausap ako. So, sabi ko naman, akaloka naman to. Hindi ko naman kilala. Tapos, ayun, nakipagtsikahan ako sa kanya ng bonggang-bongga. Tapos, kinuha niya yung Facebook ko. Pagkatapos, naloka ako kasi minessages nga ako, diba? Diyos ko. Sabi ko, hala, parang may gusto siya sa akin. Charot! So, yun. Gusto niya akong jumbagin. Anyway, sabi niya sa akin, ingat daw ako, thank you daw sa chika, at sana daw makasabay daw niya ako uli. May ganon! Diyos ko, ingit na naman si Christine Ann Perez kasi meron na naman akong bagong boylet. Charot! Anyway, sabi ko, kung talagang destiny kami, magkikita at magkikita uli kami. O, diba? Kasi isa lang naman yung road na pinupuntahan namin. So, malay mo, magkasabay. O, diba? Hanapin niya ako kung saan ako nakatira. Charot! So, yun! So, ito na. Syempre, marami tayong chikang update ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin. Talaga naman, ng mga bagong update natin ay palaban. So, kaya wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato natin sa Mr. Supranational na si Brando? Tingin mo, papalo kaya siya ng bonggang-bongga? Ay, nako, oo, yung pa-abs niya, nakakaloka. Ang dami niyang pandesal dito sa tiyan. Talaga namang masasabi ko, yung gwapo niya, hawag niyong isnabin. Parang feeling ko, aabot to at talagang lalaban to hanggang sa dulo ng laban nila dito sa Supranational. I'm so excited for him. First time ko lang nakita ang Philippines nagpadala ng ganito kagwapong kandidata. Ang lakas ng appeal, nakakaloka. Parang gusto kong tumambling. Charot! So, yun. Anyway, good luck kay Brando at saka sana supportahan natin si Brandon sa mga pangangailangan niya. Pangangailangan talaga na support, katulad na lang halimbawa ng boto, di ba? Hindi naman pinansyal. So, ako naniniwala ako na malakas yung laban niya at naniniwala ako na aariba to ng bonggang-bongga. So, good luck kay Brandon. O, di ba? So, yan. So, ang gwapo talaga ng pambato natin sa Supranational. Ang lakas makababae. Charot! So, yan. So, good luck talaga. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, tingin mo stylish ng bago nating pambato dito sa Miss Supranational na si Althea Kabug ba? Oo naman. So, kung ikukumpara ko yung stylish na ginawa ni Pauline Ameles last year, I think si Althea may ganong eksena din na talagang, alam mo yon, kabugera din naman si Althea. Hindi rin naman ito magpapatalo ng ganun-ganun lang. Dahil nakapaganda siya ng bonggang-bongga. At masasabi ko,
sobrang ang pretty-pretty niya. So, yung dinikit nga siya kay Thailand, talagang, alam mo yun, sumabay yung ganda niya. Saka, yung nag-close up na talaga siya sa camera, ay grabe, nakakaloka. Talagang masasabi ko may ibubuga din ang pambato ng Pilipinas. Pero syempre, kailangan din ng suporta from sa atin, di ba? Kailangan natin siyang suportahan. At parang feeling ko naman, kung lalaban naman kung sariling laban niya doon, katulad ng mga top model, yung mga eksena pa na ibang aspeto, may ibubuga ang pambato natin. Kaya, sana masuportahan natin. Doon naman sa nagtatanong, Mama Sam, tingin mo ba makukuha niya kung ano yung nakuha ni Pauline Amilex? Alam mo, pwede niya pang mahigitan to. Basta siguro nandoon lang yung suporta natin sa pambato natin. At magtiwala tayo sa kanya. Hindi natin alam kung ano yung ipapakita niya dito, but syempre, best of the best, malay mo, di ba? Makuha niya ang corona ng supranational. So, sa mga nakita kong kandidata na pinadala natin, ito yung parang pangalawa na nagandahan talaga ako, na very Pinay beauty ang ipinapakita. Siya yung parang feeling ko kayang sumunod sa yapak ni Mucha Tol. So, abangan natin yan. Basta na doon lang na dapat paandar siya sa bawat eksena at kailangan kumabog siya ng bonggong-bongga. Diba? So, yun. So, good luck. Good luck kay Althea. And then, ito nga, pinag-uusapan nga ng mainit ang pambato ng Thailand dito sa supranational. Malabo daw manalo ng Miss Supranational dahil daw sa ginawa daw ni Antonia Porcel sa pagsali sa Miss Universe. Kaya wala na daw tiwala ang organization. Wala namang ganun, di ba? Ako parang feeling ko naman, syempre iba si Antonia, iba naman tong pambato nila. Saka naniniwala ako na hindi naman ganun kakitig ang utak ng organization ng Miss Supranational para patulan nila yung mga ganitong drama, di ba? Yung ay hindi natin yan dapat ipanalo kasi baka ang ganun. Walang ganun mga Mars. Basta kung ano yung ipapakita ng laban dito ni Miss Thailand ay ayun yung dapat na ibigay sa kanya sa resulta. Sa ngayon, nakikita ko na isa to sa mga pinakamalakas na kandidata. Talaga namang masasabi ko din na, oy, iba ang ganda at iba ang galawan neto, wag mong isnabin. Kumbaga, parang may ibubuga naman talaga dito sa laban niya sa supranational. Do you agree? Diba? So, yun. So, ako, naniniwala ako na kaya niya kumabog dyan at kaya niya makipagsabayan. Pero eto talaga, pambato ng Czech Republic, Diyos ko, nakakaloka, di ba? Talaga namang masasabi natin kung barbihan at Diyosahan ang pag-uusapan na kay Czech Republic to. Na talagang medyo mapapanganga sa ganda na meron siya. So, yung iba sinasabi nila na kung mukhang eto na si Czech Republic yata ang mananalo. Ako naman, parang feeling ko naman, depende. Depende doon sa paghahanda, depende sa i-offer niya. Yes, maganda nga ang tanong. Siya ba ang magugustuhan ng organization? So, hindi natin alam kung ano yung ipapakita niya diyang attitude at kung talagang pang-reyna nga ba talaga ang beauty niya. So, yan. Good luck! Eto, kandidata sa Miss Universe Thailand na Miss Roy Et ay disqualified dahil sa underage dahil she's only 17 years old. Yes, si Roy Et, ayun nga, so disqualified nga ng organization na Miss Universe Thailand dahil sa underage nga pambato ng Roy Et. So, ako naman, oo nga naman, alam mo naman pala na hindi ka pa 18 years old sasali ka, kailangan nila 18 years old. Syempre makakasuhan nga naman sila at saka kung sakaling mananalo siya, magkakaroon nga talaga ng problema. Actually, nanghinayang ako kasi sobrang ganda niya talaga. Kaya lang pa talaga si bakla, hindi pa talaga siya pwede. Alam mo yon, at buti na find out na lang ng maaga para at least, di ba, hindi pa nagsisimula yung pageant ay ano mo yun, kasi magastos ang pageant, paano kung nasa kalagitnaan na doon siya disqualified. So, naiintindihan ko yung organization, nag-iingat lang sila dahil nga hindi o-obra yung ganitong edad at nagsalita na nga yung organization nila na ayaw nila na magkaroon ng problema. So, ang importante dito ay patas sila sa mga kandidata. And then, ayun, so pwede naman siya bumalik in the future, di ba? So sa ngayon, medyo, ayun nga, nakakalungkot lang isipin kasi sayang, ang lakas pa naman ng pambato na to. Kasi talagang ang ganda, parang si Arbony yung labanan, di ba? So yun, so
good luck. So, better luck next time, Iha. Sumali ka na lang uli. And then, ayun, 41 officially candidates ang bambato ngayon dito, naglalaban-laban para sa corona na Miss Universe Thailand. So, sabing ganun, mas madami pa daw sumali noon last year. Parang nabawasan daw ngayong taon na to. Ako naman, para sa akin, 44, 41 na madami na yan. 40 nga lang dapat. Yung 40 nga nakakapagod na eh. So ako, para sa akin, okay lang yung ganyan kaunti. Kesa yung ang dami-dami na parang wala din namang silbi. So mas mabuti yung quality, di ba? Kesa dun sa quantity. So ako, okay yan. So tingnan natin kung ano yung ipapakita ng Miss Universe Thailand ngayong taon na to. At good luck sa pageant nila. Di ba? So yan. So grabe talaga. Excited na tayo para sa kung sino man yung magiging bagong reyna nila dito sa sa Miss Universe Thailand at sino nga ba yung tatanghaling bagong reyna. Pero ito talaga mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Nagsalita nga si Stephen Diaz regarding dito sa Binibining Pilipinas dahil may nag-comment nga daw na sino to? Mr. Rick Galvez of Missology na dahi na nga daw ang Binibining Pilipinas. To be honest ako, masasabi ko, hindi ko maituturing na dying ang Binibining Pilipinas. Binibining Pilipinas is still there. Binibining Pilipinas is Binibining Pilipinas. Nabawasan siguro ng audience sa engagement ng audience, pero hindi mo masasabing dying. So, maganda nga ngayon ang ipinapakita ng Binibining Pilipinas. Mas na-develop nga sila ngayon at mas lumaki yung papremyo nila. Siyempre, ang wish lang natin sana para mas pag-usapan at matutukan yung engaging ba ng mga tao ay bumalik. So siguro sana makakuha pa sana sila ng corona na, alam mo yun, yung corona to ay pinag-uusapan. Katulad na lang halimbawa, Miss Cosmo. So kung mapupunta niya sa Binibining Pilipinas, talaga naman, my gosh, ewan ko kung hindi pagkaguluhan yan. So ako, para sa akin, iconic ang ng Binibining Pilipinas at mananatili to na Binibining Pilipinas. Kahit sabihin pa natin, isa na lang ang corona dyan, international. So, basta laban lang. Diba? So, yon. So, ako naniniwala ako na malakas at magaling ang laban ng Binibining Pilipinas. And para sa akin, isa to sa mga maituturing kong iconic and the best pageant ng ating bansa. Diba? So, agree ka ba dyan, Christine Ann Perez? For sure, yes. So, diba? At ito ang mas bongga. Siyempre, pa-homecoming, diba? Pa-homecoming kay Atisa Manalo. Aarangkada na nga sa June 21 sa kanyang probinsya, sa Quezon Province. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Di bongga. Natural, dapat bigyan nila ng homecoming talaga itong si Atisa Manalo. Dahil alam naman natin na at dapat noon pa to hindi lang magawa kasi nga, di ba, after manalo ni Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines, ay sunod-sunod na yung activity nila. Hindi pa nagpapahinga ang Atisa Manalo. And then, pumunta pa siya ng Vietnam at ngayon lang siya nakabalik dyan. So, ayun, may pa-homecoming pa. And I'm sure na bobonggahan to ng bonggang-bongga. So, ako para sa akin sana mapaghandaan nila ng maigi yung kanyang homecoming. Kasi syempre, iba pa rin ang isang Atisa Manalo. And that dapat makapagpahinga nga si Atisa Manalo para sa kanyang laban sa Miss Cosmo na malapit-lapit na. Kasi sa September na to. So, ano ba namang pagpahingay nyo yan ng isang buwan or ng kalahating buwan para pagdating ng July, training na uli siya. Diba? So, yon. So, 3 linggo pagpahingayin nyo si Atisa para pagdating ng Miss Cosmo, ayun, arangkada na to ng bonggang-bongga. So, ako naniniwala ako na si Atisa Manalo ay papalo ng bonggang-bongga sa Miss Cosmo ngayong taon na to. Alam ko na talagang hangad niya makuha ang corona ng Miss Cosmo. And then, salubungin natin siya ng bonggang-bongga sa kanyang pa-homecoming dito nga sa province ng Quezon. Diba? So, I'm so excited para kay Atisa Manalo. I'm so excited sa ipapakita nilang homecoming. At deserve yan ni Atisa Manalo. Yung iba nagtataas ng pilay, ba't daw bibigyan ng homecoming? Natural, beauty queen siya, di ba? So, nanalo siya sa Miss Universe Philippines
bilang second runner-up na Miss Universe Philippines. At so, sa mga nagtataas ng kilay dyan kay Atisa Manalo, ay nako, maloka kayo, bahala kayo. Basta ako naniniwala ako si Atisa Manalo ay kakabog ng bonggang-bongga. So, yan. So, mabuhay. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo kung si Krishnan Gravides ang ipinadala sa Miss Supranational ngayon, feeling mo kaya-kaya manalo ni Krishnan Gravides? Ay, oo. Grabe, sabi ko nga sana si Krishnan na lang yung in-appoint nila, no? Charot. Hindi, in fairness naman kay Althea, kaya naman din manalo ni Althea. Pero kung si Krishnan Gravides, my gosh, ang lakas din nun laban talaga. At parang feeling ko, yes, kung pinanalo nila si Krishnan Gravides bilang supranational, I think si Krishnan ay winner. O, diba? Kasi naman, ang ganda-ganda talaga ni Krishnan. Ito talaga yung hinahanap ng beauty ng supranational. Kaya lang, syempre, hindi naman siya pinadala dyan. Wala tayong magagawa. So, abangan natin. Baka masungkit niya ang corona ng Miss World. Marami nga nagsasabi na ito na nga daw ang susunod na Megang Yang. So, ang tingin ko naman doon, syempre iba si Megang Yang, iba yung caliber ni Megan. At parang feeling ko naman pagdating sa Miss World, syempre mas gusto kong patunayan ni Krishnan Gravides bilang Krishnan Gravides, hindi bilang parang kasunod ni Megang Yang o katulad lang ni Megang Yang. Syempre iba yung beauty ni Krishnan Gravides. And then kung tatanungin mo kung kaya niya bang manalo dito sa Miss World Philippines, I think kaya niyang manalo. Kung Miss World, malakas ang laban niya sa Miss World. Kung dito naman sa Reina Hispano-Americana ang ibigay sa kanya, malaki din yung tsansa na baka siya ang maging susunod sa yapak ni Winwin Marquez. Diba? So, yun, ganon. Kung dito sa Miss World, sinasabi nila na eto na daw ang susunod sa yapak ni Megang Yang. Pero ako, naniniwala ako kapag nilagay nyo rin niya sa Reina Hispano-Americana, possible din na siya rin ang susunod sa yapak ni Winwin Marquez. So talagang iba talaga ang Krishnan Gravides. Kaya kahit dalhin mo yan sa supranational, dyan sa kung sa Miss Charm nga, ang laki din ng chance niyang manalo ng Miss Charm eh. Kahit anong pageant, kasi siya talaga yung masasabi mong beauty queen materials. Diba? So yun. So good luck kay Krishnan Gravides at good luck syempre sa pambato natin sa supranational. So keep voting lang po para sa ating pambato. And then of course, kay Mr. Brando, no, diba? So iboto din natin siya kasi para makuha natin at mas talagang pumalo ng todo-todo ang pambato natin hanggang sa dulo ng competition. And then, bukod doon, syempre ang tabayanan natin yung pa-homecoming kay Atisa Manalo. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa mga chika natin. So guys, syempre hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!